Magandang araw Pilipinas, maayong adlaw Car City. Ngayon ay kasyam ng Hulyo taong kasalukuyan. Maghahatid sa inyo ng mga bago at may init na mga balita sa mga sulok ng mundo. Natagpuan ang kamanghamahang narrative artwork na nadiskubre ng group of scientists sa isang kuweba sa Sulawesi, Indonesia. Itinunghala rin bilang August painting ang obrang ito. Para sa balitang yan, narito si Drew J. Gubo. Mangha-mangha ang natutupo ng mga scientists sa isang kuweba sa isla ng Sulawesi, Indonesia. Professor Adam Brown, isa sa mga kasama na nakadiscover sa artwork, ay namangha sa kanilang nakita sa kuweba. Ito na isang narrative artwork. Nakumpirma rin na ang obra ay gawa ng tao. May nakita rin silang tatlong malahubis tao na obra at isang hayop. May tala nila ang obra ay 51,200 years. Ang tanda nito, kasama mo sa anumang sulit ng mundo. Maraming salamat, Ruth. Kawalan ng oras para sa creative pursuits. Yan ang nakikitang dahilan ng mga eksperto sa pagbaba ng rangko ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Para sa mas detalyadong pagbabalita, nakatutok live si Princess Ganduan. Huli na nga ba ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Ayon sa report ng Program for International Student Assessment o PISA taong 2022, ang Pilipinas ay nakatala ng 14 na puntos sa creative thinking ng mga batang estudyante na edad 15 anyos. Sa sinagawang pagsusuri ng PISA sa mga batang mag-aaral, kanilang sinusubukan ang abilidad ng mga estudyante pagdating sa pag-generate ng diverse ideas, creative ideas, pagsusuri, mapalawak at mapalinang ang kanilang kaisipan. Layunin nitong mapabuti ang estado ng sistema ng edukasyon upang maging handa ang mga estudyante sa anumang subok sa kanilang hinaharap. Okay, so I think regarding with the PISA result, the education system here in the Philippines already find solution in which I think personally yung matatag curriculum ngayon, yun yung isa sa mga solusyon na ginawa in. Princess, ano ba ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno o ng DepEd upang mas mapabuti o tumaas ang rangko ng Pilipinas sa PISA result? Emmy, ayon kay House Basic Education Committee Chair Roman Romulo, naniniwala ito na ang pag-implementa ng matatag curriculum ay makakatulong sa Pilipinas upang umangat sa kanyang kasalukuyang posisyon ngayon sa PISA result. Go, te. Kaya mo yan. Kaya mo yan, te. Maraming salamat, Princess. Samantala, nabahala ang ahensya ng DepEd dahil sa dumarami ang kakulangan ng mga qualified professionals bilang guidance counselor. Umabot sa 4,700 ang bilang ng mga bakante pwesto ng mga guidance counselor sa mga paaralan na naging sanhi ng bullying. Para sa balitang yan ay tinutukan ni Bianca Babadora. Nabahala ang mga paaralan matapos inanunsyo ng DepEd na hirap sila sa paghahanap ng mga professional guidance counselor na nag-isanhi sa pagtaas ng kaso ng bullying at umabot na sa 4,000 ang mga bakante posisyon. Ayon sa EDCOM, maraming pag-aalala ay binibigay nito kung ang supply ng mga professional o kwalipikado ng mga katulong sa servisyo ng bullying at mental health sa mga paaralan. Samantala, ang ibang mga paaralan na hirap makahanap ng single licensed guidance counselor ay sa pilitan sila ng sponsor bilang goals para maging guidance teacher. Bianca Babadora, para sa istasyong palaging konektado kahit sa mga sulok ng mundo. Ito ang Campus Connect. Nagbabalik ang Campus Connect. Samantala, nakapagtala ang Pilipinas ng kauna-unahang kaso ng Q fever sa Pilipinas batay sa anunsyo ng Bureau of Animal Industry.
Ang Q fever ay karaniwang makikita sa mga hayop katulad ng kambing, baka at tupa. Itong June 11 dumating ang siyam ng mga kambing sa Pampanga at Marinduque. Nang magkasakit ito ay humingi ng tulong ang mga tagapag-alaga ng kambing. Noong June 20, ikinumpirma na positive sa Q fever ang mga ito. Inabisuhan na rin ng publiko ang sakit ay maaaring maipasa sa tao dulot ng bakterya at body fluids ng hayop. Ang mga sintomas na kabilang sa sakit na Q fever ay ang paglagnat, pananakit ng ulo, pagkapagod at pangangatog. Ayon sa BAI, kung maaari, bawasan ang pagbili o pagkonsumo ng kambing. Nilinaw naman ng Bureau of Animal Industry na wala pang naitalang Q fever case sa tao. Sa kabilang banda, pagkawala ng interest sa digital news at pagbaba ng porsyento ng mga mambabasa at tagapakinig ang maaaring sanhi ng mga pagkalat ng misinformation sa bansa. Para sa karagdagang balita, nakatutok si Catherine Alvarico. Sa kasalukuyang panahon, ang pagbabasa o panonood ng mga balita ay unti-unti nang isinasawalang bahala. Lalo na't sikat ngayon ng social media platforms kung saan mabilis na lamang kumalat ang iba't ibang balita. Ayon sa report ng Reuters Institute, patuloy na bumababa ang porsyento ng mga taong interesado sa balita. Mula sa 52% noong nakaraang taon, bumaba ito sa 46% ngayon. Dito sa Pilipinas, halos 45% ang interesado sa local news, 43% sa international news, at 41% naman sa balita tungkol sa kalikasan. Ang bilang naman ng porsyento sa balitang sports ay 27%, at sa social justice issues naman ay 21% na siyang may pinakamababang interes sa mga Pilipino. Maaaring nakakatuwa ang paggamit ng social media platforms ngunit huwag ito gamitin sa maling paraan. Manatiling nakatutok sa balita upang maiwasan ang misinformation at fake news. Catherine Alvarico, nag-uulat para sa Campus Panay. Maraming salamat, Catherine. At yan ang mga punto-por-puntong mga balita sa araw na ito. Emi Posadas, ang inyong kabalitaan sa impormasyong maaasahan at pawang katotohanan lamang. Koneksyon sa mundo, boses ng Pilipino, ito ang Campus Connect.